Okay. So may I request everyone to please settle down as we are about to start. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our Monday flag raising ceremony. First of all, let us acknowledge our beloved Municipal Mayor, Honorable Ninya Jose Cambao. Good morning po, ma'am. Our Vice Mayor, Honorable Ian Camille Sabangan. Ma'am, good morning po. And to all department heads headed by our Municipal Administrator, Attorney Rodelyn Rajini Sagarino Bidad. Good morning po, ma'am. Our Chief Executive Assistant, Ma'am Carmela Atienza Santillan. Good morning po, ma'am. And of course, the President of Bayambang Polytechnic College, Dr. Rafael Saigo. Good morning po, sir. At sa lahat ng ating mga Sangguniang Bayan members, Councilor Amory Francisco de Vera, Councilor Jose Boy Ramos, Councilor Amory Honyo, Councilor Jerry Flores, Councilor Martin Tirado II, Councilor Levinson Nesus Oy, Liga ng mga Barangay President Rodelito Bautista, and Sangguniang Kabataan Federation President Marian Cheska Julay, To all other department and unit heads, good morning po. Sa atin pong mga masisipag na mga municipal consultants, sa lahat ng mga heads ng mga national agencies dito sa Bayambang, at sa lahat ng ating mga partners sa organisasyon na laging sumusuporta sa lahat ng proyekto ng LGU, at sa mga kapwa ko kawanin ng gobyerno, isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. and to make a roll call, may I request to everyone na pumalakpak po tayo once na ma-mention po ang inyong opisina in order to be recognized. Sisimulan po natin sa ating Agriculture Office, Accounting Office, Assessor's Office, Engineering Office, Budget Office, General Service Office, Human Resource Management Office,
mapagpalang Ama, may pagbubunying nag-aalay kami sa iyo ng panalangin at pasasalamat para sa pinakatatanging regalo mo sa sangkatauhan, ang iyong marubdob na pagmamahal at awa. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng kalakasan ng loob sa pagdalo sa panlingguang pagpupugay sa iyong pangalan, pagbibigay galang sa watawat ng Pilipinas, at muling panunumpa sa mga kanya-kanyang itinalagang tungkulin. Nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Mayor Niña Jose Quiambao, ang ina ng bayan na magsisilbing ilaw at gabay ng bawat bayambanggenyo sa pagpapatuloy ng aming adhikain na maiahon ang bawat pamilya mula sa kahirapan. Kasihan niyo nawa ng iyong mapagpalang mga biyaya ang mga iba pang namumuno sa bayang ito, kay Vice Mayor Ian Camille Sabangan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno ng iba't ibang departamento at mga empleyado ng buong LGU. Kasama rin sa aming panalangin ang pagpapalawak ng ating mabuting hangarin sa buong lalawigan ng Pangasinan kasama ang ating bagong gobernador, Ramon Gico III. Naway gabayan mo kami sa aming malinis na paninilbihan sa masidhing hangaring mapabuti ang buhay ng bawat isa sa amin, sa pagsawata sa korupsyon at sa pagpapaunlad ng ating pinagpalang bayan at lalawigang bilang iisang pamilya. Bigyan mo ng kalinawan ng direksyon ang aming mga adhikain upang lalong mapag-ibayo ang serbisyo sa bayan. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi namin sa abot ng aming makakaya sa aming paglaban sa kahirapan. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkos ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. At sa pagtatapos ng pagtitipong ito, gabayan mo ang aming mga hakbang sa buong linggo nang matiyak namin ang landas na aming tinatahak ay ang iyong itinakda para sa aming mga bayambangenyo, para sa balon bayambang. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinangalan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinagang tula
Pinablin balay ng bayamban, tawiran inuunan kaatangan. Marakdaka, ya panayaman, ni matalak hanggat pinarman. Ya di storya di tan nabasa, kumaliban ka biseray bansa. Iagel ka agni paunyanan, si kalay lawas ya simpitan. Ibulaw bayambang, bali ko bayambang, tawir ko bayambang, arwan bayambang. Seter abig na ulupan, tan progreso'y agla na ang parar. Di kuritet sang kamunduan, sang karapuyan ya kalutan at dalan. Bayambang balik kong kabangunan, di utal at nunutan liknaan. Agan balot, anatila, ayala, pinablin bayambang. Ibulyaw bayambang, bayambang, tawir ko bayambang, aruan bayambang. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag ng may dangal, katarungan at kalayaan na pinagkilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin kong maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho na langpas sa tagdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ko laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan. Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na may taas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Raise your right hand and let's recite the quality policy. Quality policy. We commit to address the needs of all constituents to ensure inclusive growth among Bayambangueños. We commit to satisfy clients and stakeholder requirements and effectively maintain our quality management system through continual improvement. We also commit to comply with all statutory and regulatory requirements. You may now please be seated. Ngayon, atin namang tunghayan ang lahat ng ating pinaghirapan sa nakaraang linggo. Atin pong sabay-sabay na panoorin ang Bayambang Good News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Magandang Monday morning, Bayambang. Ako po
si Ruminada Junio Mabanglo. At ako naman po ay si Lori Di Guzman mula sa Senior Citizens Affairs. At narito na po ang buong pwersa ng LGU Bayambang. Maghahatid sa inyo ng maiinit at napapanahong balita. Ito ang Bayambanggen News. ...100 BPC students, bagong batch ng TUPAD beneficiaries. Noong October 4, nag-monitor ang DOLE, katuwang ang Peso Bayambang, sa top 100 TUPAD beneficiaries na mga estudyante ng Bayambang Polytechnic College. Ang nasabing batch ay pinunduhan ng Office of the Vice President. Sa ilalim ng programa, ang mga estudyante ay naglinis ng 10 araw at tumanggap ng 4,350 pesos bawat isa kapag nakumplito ang kanilang trabaho. NNC, minonitor ang Tutok Kainan Program. Noong October 3, dumating ang National Nutrition Council NNC Region 1 upang i-monitor ang implementasyon ng Tutok Kainan Program ng ahensya. Kasama ang ng Nutrition Office, sila ay nagtungo sa Barangay San Libo, Covered Court upang ipakilala at talakayin ang tungkol sa programa na naglalayong tutukan ang nutrisyon ng 44 na mga buntis sa distrito na itinuturing na nasa at-risk group. Feeding Angels, nagbigay ng food packs sa mga kabataan. Ang grupong Feeding Angels, sa pagkikipagtulungan sa Nutrition Office, ay nagsagawa ng panibagong feeding activity para sa 143 na indigent at undernourished children noong October 5. Sila ay nag-ikot sa Bayat 1st at 2nd, Warding, Managos, Tilbang at Paragos. Namigay din sila sa mga kabataan ng mga damit at laruan galing sa kanilang mga sponsors. Agriculture Office at iba pa naglakbay aral sa UP Los Baños. Ang Agriculture Office, selected farmers presidents, at mga faculty at estudyante ng Bayambang Polytechnic College ay nag-benchmarking sa Los Baños, Laguna noong October 3 hanggang 5 upang aralin kung paano mas mapapalakas pa ang ating sektor na agrikultura gamit ang scientific research at makabagong mga pamamaraan. Sila ay nakipagpulong kay UP Los Baños Chancellor Jose V. Camacho at bumisita sa iba't ibang pasilidad at institusyon kabilang ang International Rice Research Institute, Dairy Farm, Makiling Botanical Garden at iba pa. Dalawang centenarians ang binigyang parangal noong Senior Citizens Week. Sa pagdiriwang ng Senior Citizens Week noong October 7, kinilalang dalawang bagong Bayambanggenyong centenarian na sina Adriano Herrera ng Barangay Pangdol at Magdalena Rico ng Barangay Warding. Sila ay hinandugan ng cash gift mula sa LGU. Bukod pa ito sa mandatory 100,000 cash grant na nakatakda nilang matanggap mula sa national government. Tinalakay din ng mga inaimbitang resource speakers ang mga paksang, pointers on settlement and partitions of states, PhilHealth Consulta Package Provider at Oral Health.
Winners sa Tourism Point and Songwriting Contest kinilala. Ang pagdiriwang ng Buwan ng Turismo ay nagtapos sa isang awarding ceremony sa nakabibighaning talento sa pagsulat ng iba't ibang klase ng tula at awit sa anlong o poem writing contest at kansyunan o songwriting contest na inorganisa ng MTCAW noong October 7. Sa kansyunan, nagwagi bilang grand winner ang energetic na pop song na Galadya ng grupong JL. Sa anlong naman ay 3 ang nagwagi sa English, Filipino at Pangasinan category. Ang 2 patimpalak ay nakatulong sa pagsulong ng sining at kultura ng Bayambang at nagpatunay sa walang kupas na talento ng mga Bayambanggenyo. Monkeypox Seminar, isinagawa ng MTCAW at RHU. Isang seminar ukol sa sakit na monkeypox ang inorganisa ng MTCAW sa tulong ng RHU1 sa RHU Conference Room noong October 7 bilang parte ng culminating activity para sa Tourism Month 2024. May 7 establishmento ang naging kalahok, kabilang ang Puok ni Orduha at El Siesta Hotel. Sa seminar, natuto ang mga local na tourism establishments kung paano maiiwasan, matutuklasan at malalabanan ang sakit na monkeypox. School children sumali sa larong Pinoy at nakinig sa healthy lifestyle lecture. Naghatid saya sa mga mag-aaral sa elementarya ang aktibidad ng Municipal Nutrition Committee na larong Pinoy at healthy lifestyle lecture na ginanap noong October 8 sa Bayambang Central School at October 11 sa Bayaan Central School. Ang mga mag-aaral ay naglaro at nag-ersisyo at nalaman na rin ang ukol sa wastong nutrisyon sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain upang makaiwas sa mga sakit dulot ng improper nutrition at sedentary lifestyle. Pangasinan League of Municipal Assessors Conference, dinaos dito. Noong September 6, ang buwanang komprehensya ng Pangasinan League of Municipal Assessors ay ginanap sa Niñas Cafe. Ang mga bisita ay mainit na winelcome ni OIC Municipal Assessor, Attorney Bayani Brillante Jr. at kanyang staff. Kasama sina Mayor Nino C. Kiambao at Satom, Dr. Cesar Kiambao. Lote ng pagtatayuan ng BPC sinorbi ng assessor. Noong September 11, ang Assessor's Office ay nagsagawa ng mga site validation o verification survey ng land area pati ng mga topographic survey para sa panukalang lote na pagpapatayuan ng Bayambang Polytechnic College sa Barangay Bicol Norte. 30 graduates, dressmaking institute. Inirampa ang kanilang sariling tahing kasuotan. Nagsipagtapos noong October 8 ang 30 trainees sa Basic Skills Training on Dressmaking Institute na handog ng TESDA at PESO. Game na nirampa ng mga course completers ang mga sariling tahing kasuotan katulad ng blusa at Pilipiniana sa kanilang graduation ceremony na ginanap sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park. Mga bagong pinuno nagtraining sa ICS at DRRM, isang executive course sa Incident Command System
at training sa disaster risk reduction and management ang isinagawa ng MDRRMO para sa mga bagong department head ng LGU at bagong federation at ISKI officials. Dito, ang mga bagong pinuno ay binigyan ng mas malalim na kaalaman sa DRRM response sa tulong ng Office of Civil Defense Region 1. Lumang Central School, nilinis para sa SLP Congress. Ang lahat ng departamento ng LGU, CSOs at Kalipi, Bayambang ay nakilahok sa isang clean-up drive sa Lumang Bayambang Central School bilang preparasyon sa gaganaping Congress ukol sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang parte ng bakanting lote ng Central ay pansamantalang patatayuan ng mga booth upang magbinta ng kani-kanilang produkto ang iba't ibang SLP associations mula Region 1. Lactation Management and Education Training ginanap. Isang capacity building training tungkol sa lactation management education ang isinagawa ng Nutrition Office para sa mga nutrition support group at iba pang tagapagtaguyod ng nutrisyon sa Bayambang. Ito ay ginanap para sa iba't ibang batch simula October 9. Dito ay tinalakay ang mahahalagang kaalaman tungkol sa lactation management at mga intervention na may kinalaman sa nutrisyon upang mapabuti ang kalusugan ng mga sanggol, bata, buntis at nagpapasusong ina. Komprehensibong serbisyo project dumako sa Sapang. Ang buong team ng komprehensibong serbisyo sa bayan ay dumako sa Barangay Sapang noong October 10 upang pagsilbihan ang mga residente ng Barangay Sapang, Duera at Banaban. Maraming mga beneficiaryo sa lugar na nag-avail ng iba't ibang medical services at iba pang serbisyo mula sa lahat ng departamento. ₱600 katao benepisyaryo ng DSWD assistance. Matapos ang isang profiling activity noong October 9, nagsagawa ang MSWDO ng isang payout activity ng sumunod na araw para sa 600 na benepisyaryo ng assistance to individuals in crisis situation sa event center. Ito ay naging posible dahil sa suporta ni Senator Francis Tolentino. It's trivia time! Alam ba ninyo na ang Office of Senior Citizens Affairs ay opisina ng nakatutok sa mga concerns ng ating mga senior citizens. Dalawang klase po ang ori ng membership sa OSCA. Kung ikaw ay 60 years old na o higit pa. Una ay ang membership para sa Senior Citizen ID para maka-avail ng 20% discount sa mga establishmento. Ikalawa ay ang membership sa Federation of Senior Citizens Association o Bayambang o FISCAB para maka-avail ng benefits kung maayos na naghuhulaw buwan-buwan. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang na 11,000 na senior citizens sa buong Bayambang. At yan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak total quality service. Muli, ito po ang inyong lingkod, Iluminada Junio Mabanggi. At ako naman po ay si Lori D. Guzman mula sa Senior Citizens Affairs. Ito ang Bayambang News.
Samantala, 72 days na lang, Pasko na! Ayan, muli, maraming salamat po sa PIO, MC Crowd Team, at sa lahat ng departments na isa na namang napakagandang weekly video report na ating natunghayang ngayong umaga. At this moment, atin naman pong pakinggan ang ating pinakamamahal na mayora para sa kanyang Monday speech. Let us all welcome Mayora Nenya Jose Kiambao. Hello po, maraming salamat. Nakaka-proud po ang ating mga senior citizens dito sa Balon Bayambang. Palakpakan po sila. Magandang umaga po sa ating lahat. Naimbag nagbigat kada kayon amin apo. Masantos siya kabusan at si kayo namin. Good morning to each and every one of us. To our dynamic and our hardworking Municipal Vice Mayor Ian Camille Sabangan. To our equally esteemed Municipal Councilors and SB members, hello. To a hardworking Chief Executive Assistant, my sister, Carmela Santillan. Another hardworking and brilliant and sister of mine, Municipal Administrator, Attorney Rodelyn Regini Sagarino Vidad. To the Bayambang Polytechnic College President, Dr. Rafael Saigo. To most of our hardworking LGU employees, department heads, and our partners from the national agencies. To my dearest Satom, the Special Assistant to the Office of the Mayor, my husband, Dr. Cesar Terrado Kiambao. And of course, to all our Bayambangueños who are watching us via Facebook Live, magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa paggabay niya sa atin sa araw-araw at sa pag-blessings niya sa atin sa ating buhay. Kaya maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Of course, I would like to commend all the people working behind the successful celebration of the Elderly Week. Having seen our beloved seniors reporting in the Bayambangueña News, pinatunayan na nila na age is never a limitation to what we can do and what we can achieve as Bayambangueños. Kaya congratulations po. Sobrang proud po ako sa inyo, Madam Iluminada. Madam Iluminada, our President, stand up please. She's also the barkada of my dearest mother-in-law, Nanay Viring, Nanay Veronica Terrado Kiambao. Talagang nandito pa po kayo, kinukwento niya sa akin, nakita niya rin nakita niyo rin po nung bata pa si Cesar, di ba? Ganyan. Grabe, tinan mo. Pero si Cesar, member na rin dyan di ba? So talagang, ang galing. I'm so proud of you. Keep up the good work sa ating mga senior citizens na babalitaan ko minsan na nagtatampo na kayo kasi feeling nyo nandun na kayo sa malayo, pero hindi po yan totoo. You know, the farther you are, the closer you are to my heart. Ganon yon. Pero, kidding aside, you're always here. We are always supporting our senior citizens of Bayambang, and we are always proud of you. And lahat po ng mga kailangan nyo, talaga namang tinutugunan po ng ating LGU. And of course, namin mag-asawa ni Cesar. I'm proud of Cesar because, again, he is the member of the senior citizens of Bayambang. So, you know, coming from a wife, age doesn't matter. You know, in love, in life, in working, age doesn't matter. Age is nothing but a number. So, mabuhay po kayo and we are always here supporting you po.
And of course, speaking of progress, ating mga kababayan, ating mga kabalayan, hindi na mapipigilan ang pag-angat ng Bayambang dahil tuloy-tuloy na po ang inauguration ng Julius K. Kiambao Medical and Wellness Hospital sa darating na Friday, October 18. At finally, matutupad na ang pangarap namin ng aking asawa na magkaroon ng accessible at quality healthcare service provider sa ating bayan. Ito po ay bunga ng ating pagpupursige na maipanalo ang revolusyon laban sa kahirapan. And this is a tangible representation of our commitment in continuously improving the lives of every family in Bayambang. Again, inaalay po namin ang Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center sa yumaong anak ni Cesar, his firstborn son, Julius Kindangen Kiambao, at sa lahat ng Bayambanggenyo at Pangasinense. Kaya naman po, I invite everyone to take part in this momentous event this coming Friday, and let us all together witness the inauguration of JKQ Medical and Wellness Hospital. Kaya maraming salamat po. We have MRI, the second in the whole Philippines, the second of its kind Philips MRI in the whole Philippines. We have CT scan, X-ray, dialysis center, all world-class service provided for all of you. Kaya, and of course, like ko itong sinasabi kasi minsan si Cesar tinatanong ko, sobrang ganda ng ospital, baka naman yung presyo hindi kaya. No, sobrang ganda ng services at sobrang ganda ng ospital, pero abot kaya at talang tutulong sa ating mga mamamayang Bayambanggenyo. I would like to shout out also my sister-in-law, the soon-to-be president of JKQ Medical and Wellness Center, my sister-in-law, Dr. Estrella Kiambao Glorioso, and my kuya Arnel Glorioso, for working so hard. Umuwi po sila from America para alagaan ang ospital na to. Kaya I'm very grateful for them. And of course, Dr. Dave Gamboa and the whole team of JKQ, maraming salamat po. And gaya po ng aking sinabi, tuloy-tuloy ng pag-angat ng Bayambang, and we continue to show this not only in our accomplishments and projects, pero maging sa ating talent and creativity sa Bayambanggenyos. Kaya naman po, next Monday, in line with our LGU celebration of the United Nations Month and in a spirit of diversity and unity, i-expect na ang pasabog ang mga costumes ng LGU employees dahil ang grand winner ay mag-uwi ng 50,000 and the department with the best or most number of participants in costumes will win 20,000 pesos. And I cannot wait to see everyone enjoy this day at mabuhay po ang lahat ng tao sa mundo, United Nations Month. Let's always be united in everything. At marami pa tayong dapat abangan sa Balon Bayambang. Marami pang blessings. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng blessings na darating sa ating bayan. Kaya wag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Diyos lagi. And that love and genuine commitment and compassion to our people be the motivation behind whatever we do. Again, let love and genuine compassion and commitment to the people be the motivation behind everything we do. Siguro naman, alam nyo naman kung anong peke at anong totoo sa mga panahong ito. So, it's up to you to appreciate and be grateful for everything that's happening in our lives. Kaya, kasama niyo po ako at ang buong team Kiambao Sabangan sa patuloy na magpagbibigay ng total quality service sa ating Balon Bayambang. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay ang Balon Bayambang! Mabuhay ang Bayambanggenyos! Ninya Arotaka! Ayan,
Bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan ang ating mahal na Mayora, Honorable Niñao C. Kiambao, sa kanyang napakagandang, inspiring na Monday speech ngayong umaga. Sa'y panangaraw at palimin bayambang Agnaparisan at balot na salatan Home of the tallest bamboo structure Purely majestic, it's our main attraction At ngayon, atin naman pong tunghayan ang isang inihandang energizer ng ating OSCA at ng PESCAB working personnel sa kanilang surprise number. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga naggagandahang empleyado ng munisipyo ng Bayambang at mga katulad kong hindi kumukupa sa gandang mga senior citizen. Alam po ninyo, bago ko po namin, alam po ninyo, madam, dahil binigyan ninyo ng halaga ang bulaklak ng bougainvillea, mamaya kakantahin namin ang kantang bougainvillea. Pero bago po, hayaan muna ninyong basahin ko ang aking inihandang pagpapahalaga sa inyo na ngayon ko lang ginawa sa aking upuan nang makita ko po kayo. Alright? Madam Ninya, kung sa iba, ikaw ay baliwala. Sa pagsisikap mo't dakilang adhika para sa pagmamahal sa bayang Bayambang, ikaw at ikaw pa rin ang aming pag-asa. Hayaan mo na silang magmarites at umikot-ikot ang kanilang dila sapagkat sa aming mga senior citizen, sa iyo kami naniniwala at umaasa sa mga mithiin mo para sa Bayambang na napakadakila at walang kapara. Kaya't Madam Ninya Jose Kiambao na aming mayora, sulong lang, go, go, go! Ipagpatuloy, gawaing makadiyos na napakadakila sa darating na eleksyon, ikaw pa rin, Madam Ninya, ang babandira. At sa bayang Bayambang, ikaw ang number 1 sa puso ng madla. Ay, andaman. Para marinig yung kanta. Sandali, baga. Itong mga inihanda namin, 2 araw lang po nung Miyerkules at Huwebes. Hawakan ko yung mic. Hawakan niyo yung mic. Para marinig yung kanta. Game. Halo. Dimang ka ay. Okay. Okay. Ready? Come on. Sige. Hindi, wala dyan siya. Bigyan niyo sila ng isa. Yay! Paano tayo? Paano na din walang... Sige na. Sige. Mamayan niyo naman. Ang awitin pong ito ay kanta na namin noong grade 1 at dahil po ito po ang pinili na Madam Ninya na maging bulaklak ng bayang Bayambang, kaya kakantahin po namin na may binago kaming mga lyrics. Rosas na bougainvillea, among gomongolira, kulay ng doruma, kabisbis tarag karsada, lala
Laklak ng bugimbilya, kapukol sa mga sanga, kulay ay iba-iba, kitang-kita sa kalsada. Lan lan la, 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 lan lan la. Laklak ng bugimbilya, habang mayora sa ating hina, sa ating pagindang Ang susunod po ay ang turbaan. Ano ba yung turbaan? Ang turbaan po ay sagutan ng isang lalaki at isang babae na nagbubuhos ng kanilang damdamin tungkol sa pag-ibig, sa pag-aaway at mga nararamdaman nila. Ang turbaan po ay napakasikat na kultura ng Bayambang na ngayon po ay unti-unti nang namamatay. Pero ayon sa paghihikayat ni Sir Udon, si Sir Udon, siya po ang humikayat. Wala po kaming practice, pasensya na ninyo kami. Ito pa ay sample lamang. Okay po? Saan sabi kami? Itang kaay. Hello, hello. May kudi po kami dahil wala po talagang practice at pasensya po na po ninyo ang busis namin noon, busis pantawag tanghalan. Ngayon po, busis pangtanghalian. Akarak na lang. Akarak ladakar, arawilang dalin, katanga-tangay kuit, abung ya di salming, balitok sa takayan, sampurado'y dingding, bangon-bangon kalainaro, bangon-bangon kalainaro, tawadyaklan pinablim. Nutuan inarumak, ya inutel ngud pusong, yalaan makpasiri, inuman kun danum, agko gabay itay, inasulod bubon, no agingan sa tay, pinuspas ud pusom. No aling mo'y marikit, yakariking utsak, samsambutan ko'y manamayot sa tan, no say matang, tan say matak, sumakapan silingan, inaway pagukon, ag nasabsaban. Sige, pasirin. Patunayan mo, no, tuan inarumak. Yalaan mo ak pasiri, tambal na ermen ko. Dalayap, yapuy-puy, hanggapuy absento. Bayawas, yaaluto, anggapuy bukelto. Nyugya malangwer, walalay palato. No say inarok at agko gabay, parukuleng ko at paway, pandangan ko'y potay wasay, panulisen ko'y agilay-gilay. Ay, aliwa. Aliwa. Inarok at man inagum,
pagkanang komat na gunggong, piyan magano yaong patoy, nasalatan metlay sa nanay. Ay Luis, sa ikwan mula ba't na niman inararumuhak? Akit natanot, sa naugi pakit sa yulus mo sakit agilay-gilay yoy, tan padanganan mo akit wasay. Insano man sakit pakanon mo ang nagenggang, tababig tamagano aklan umpatoy, aliwaya, idalam takad ni Yura, ninya Kiambaw. Paano to sirin kasi? Kagkawasan, wala ka lang kapitbahay, may mamaritis ka la. Asabi, ogto, mantutungid ka ni, kanyang, ang gano ang tutan, so, gagawin mo, inaruta ka, agtaka, Wow, sana all. Ne, agka masyado ni ibabagan man mamaritis tagtugabay nun may Yura tay marites. Tan, agdagabay mo, sumantutong its. No say, inarokit gabay kula, parukulang kud kama, pandangan ko isimada, panulosin ko na diborda. No kumun agita, limun kan kakanan, yan takad nguroy dilak, yapan tulin-tulinan. Agtakambalot, gat-gatan, agtaka akmunan, yan takad nguroy dilak, yapan tulin-tulinan. Balo yalim mo sa. Ade, Balo baloy alim mo sa, kunigoy paguko, daralan to'y isip, kalakal ko'y aborido, siplog kapang dagem, tawalay pawit ko, iliw ko't inaro, soldong nabilay ko. Sa'y pusok-so manang nangis lakor ginawang. Inkaindan mo yak ko antay ng sabagan. Bilbilang inaruta, sakmatla suling wanan. Sa'y pusok-so manang nangis lapor ginawang. Talalasirin Luis, ane, unsempet lay mayura. Sampel lang po yan. Wala pong practice. Joke-joke lang. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang mga senior citizens. And with that po, dahil masyadong masaya si Mayor for the morning, lahat po ng mga senior citizens ng bawat, yung presidents ng bawat barangay, at lahat po ng officers ng Fiscal at saka OSCA ng bayan po ng Bayambang, ay may regalong matatanggap po kay Mayor mamaya na grocery packages po mamaya. Thank you at this part of our Elderly Week celebration. Thank you. Ngayon naman po, ating pakinggan ang mensahe ng ating bisita mula sa Pro-Life UK, Miss Kristen Rich Soria Gonzalez. Hello. Hindi ako kita. Ayan. Hello, ayan. Masantos na kabosan, si kayon amin. Ayan. Naimbag nga bigat kada kayo amin, padak nga Ilocano. Ayan. Ako po si Kristen Rich Soria Gonzalez, a registered nurse and a licensed financial advisor of Pro-Life UK. Together with me po is my unit manager, Ken Zogan, and my teammate, Mike Halili. And we are so excited po na magpunta dito sa inyong bayan ng Bayambang. Ayan.
So ngayon pong umaga, bago po tayo mag-start, no, nakita ko po na very energized pala nitong crowd natin. No? So ituturo ko lang po sa inyo, no, kung okay lang po, no, tuturo ko po sa inyo kung paano po kami mag-greet sa Pru. Ayan. Okay lang po ba sa inyo? Ayan. So pagka sinabi ko po, no, Bayambanggenyos, how are you feeling today? Ang isasagot po natin ay good, very good, excellent, oh yes. Ayan, so ulitin ko po ha. Good, very good, excellent, oh yes. Ayan, sige mag-practice po tayo. No? Okay lang po na tayo po tayo. Ayan, para may energy po tayo lalo. Ayan. Bayambanggenyos, how are you feeling today? Good. Very good. Excellent. Oh, yes. Wow, ang gagaling. Last one na, no? At yung pinaka-bibo po, yung pinaka-magaling, meron po kayong mga limited edition Pru notebooks na ibibigay sa inyo. Ayan. So sige po, no? One last more, no? Bayambanggenyos, how are you feeling today? Good. Very good. Excellent. Oh, yes. Ayan. Thank you very much po. Ayan, pwede na mo tayo mo po. So, andito po sila. Ayan, pipili po sila ng mga magagaling na nakita namin na nag-greetings. Ayan, meron po silang ipamimigay sa sides natin na to. Una po sa lahat, no, syempre nais ko pong magpasalamat sa ating pinakamagandang mayor, ayan, Honorable Mary Claire Judith Phyllis Nina Jose Quiambao. Sa ating pong butihing Vice Mayor Ian Camille Sabangan. Also to our Municipal Administrator po, Attorney Rodeline Regini Sagarino Vidad, hello po. To our Chief Executive Assistant, Ms. Maria Carmela Achenda Santillan. Hello po. At sa napakabait po natin, no, na si ating Bayambang Polytechnic College President, Municipal Tourism Information and Cultural Affairs Office Head, Dr. Rafael Saigo. Hello po. Ayan. And to the Sangguniang Bayan members, at sa inyo pong lahat na naririto ngayon sa pagbibigay niyo po sa akin ng opportunity na maibahagi po sa inyo ang aking advocacy in doing financial literacy sessions. Ayan. Dahil naniniwala po ako that everyone po, no, at bawat pamilyang Pilipino deserves the knowledge to know and access po na magkaroon tayo ng mas protektadong future. At kami po ay bahagi po kami ng PruLife UK, which is the #1 insurance company in the Philippines right now. No? Since 2020 po, kami pa rin po ang #1 in Q1 and Q2 ng 2024. We are also the one who pioneered po yung tinatawag nating Insuravest, no? Which means insurance and investment. So bilang isang financial advisor po, no, ang aking role po, no, ang aking mission po ay makatulong sa bawat pamilyang Pilipino na gabayan sila na gawin yung kanilang financial planning, no, na aayon po sa kanilang pangailangan at naaayon din po ito sa kanilang kapasidad. No, kasi hindi naman po ito mahal, no? Dahil naniniwala po ako na mahalaga po na bawat Pilipino po ay protektado. At ako din po, no, ay isang MDRT. Ayan. Sa aming larangan po sa insurance industry po, MDRT po is the standard of excellence, which is recognized not just here in the Philippines but internationally. And that said po, no, I'm part of the top 5% insurance professionals worldwide. Ayan. Salamat po. At ngayong umaga po ito, no, katunayan nga po niyan, galing pa po kaming Laguna. Ayan, talagang nagpupunta po ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. No? Nagfa-fly out po ako, ganyan. Para po talagang ma-share po sa inyo itong advocacy ko na ito. Dahil gusto ko po na bawat Pilipino talaga ay
protektado, no? Wala po sanang mahirapan, no? Kagaya po, no? Bukod po dun sa napakagandang hospital na magkakaroon po kayo dito sa Bayambang, no? Dapat tayo din po ay financially prepared. At dahil po dyan, meron po akong isi-share sa inyo, no? Mabilis lang po, no? This is what I call the 6 ways, no? 6 ways po in realizing our dreams and achieving our goals, no? So number 1 po niyan, no? Know what you want, no? Alamin po natin ano ba yung gusto nating ma-achieve, no? Whether it's a new house or a new car, no? Isipin po natin mabuti specifically kung ano po yung gusto natin. Secondly, no, understand po natin bakit po natin siya gusto. Maybe because lagi po tayo nagko-commute kung gusto po natin ng bagong sasakyan. Or maybe because nangungupahan lang po tayo, kaya gusto po natin ng bagong bahay. And kapag alam na po natin yon, gagawin na po natin yung number 3, no? Know when you want it. So kung nangungupahan ka po ngayon, syempre, pinaplano mo na po na dapat after 2 years, makalipat ka. Di po ba? Na after some time, no, makabili ka na ng sasakyan, you can go travel. And syempre, kaya ko po sinasabi na specific dapat yung ating goal because kailangan malaman natin how much it will cost. Diba? Hindi naman po tayo pwedeng bumili lang ng sasakyan, no? Gusto ko ng kasakyan. Diba? Madaming tayong kailangan pang malaman. Kung anong model ba nito, kung magkano ito. At doon na po papasok yung strategize the how. So, kailangan po natin maisip, paano ba natin siya gagawin? Di po ba? Parang kung iisipin po natin ngayon, gusto ko ng bagong sasakyan. Gusto ko ng bagong bahay. Pero iisipin po natin, ano ba yung mga steps into fulfilling this? Di ba? Kailangan po ba natin mag-overtime? Di ba? Kailangan po ba natin ng another job? Di ba? O kailangan natin mag-save? No? Kasi ang pinakamahalaga po dyan, no, na ma-achieve talaga natin, matutunan natin yung magiging discipline natin sa pag-iipon. No? Kasi alam niyo po ba, no, na dapat talaga ang unang gastos po natin buwan-buwan, no, month after month, is pag-iipon, no, yung ating savings, no. We can start small, no, start lang po tayo maliit at kung magkano lang po yung kaya nating itabi, no, parang meron po tayong emergency fund. 'Di ba? Pero kasi 'di ba, kung tutuusin, no, ano po ba yung nauuna natin minsan na gastos? Di po ba andyan po si 10-10? Ayan, si 11-11, 'di ba? 12-12, no? So ayan, may mga tumatawa, no, medyo guilty sila, no? Huwag po kayong mag-alala. Guilty naman din po ako diyan, no? Syempre kailangan naman po talaga natin i-award din yung sarili natin kasi hard-earned money po natin 'yan. Di po ba? Pero syempre, kaya ko po ito sinishare sa inyo because kailangan po natin na makapag-ipon din, no, para ma-achieve natin yung mga goals na gusto natin. 'Di ba? Pero hindi naman po diyan nagtatapos lang. Hindi naman po tayo, 'di ba, parang mag-iipon lang. Dapat din po ang iniipon natin o yung pera natin, no, ay lumalago din. 'Di ba? Kaya minsan may extra po tayo, we do invest. Di po ba nagbabangko po tayo? Ganyan. So para po din yan, no, ang kailangan po talaga natin din dyan is time. Kasi hindi naman po yan basta, nagtanim ka, malaki na. Di ba? Hindi naman po ganun ang puno, no? Because it also needs time, no? Pero tanong ko po sa inyo, paano po kaya kung mawalan na po kayo ng oras? Paano po kaya kung hindi nyo na matapos yung ating 5 steps? Di po ba? Kaya yan po pumapasok yung ating pang number 6, no? Be adequately protected. Kasi pag protektado po kayo, you can do all the other things. No, you can do the planning, you can do actually the strategizing, 'di ba? Makakapagtrabaho po kayong mabuti when you are adequately protected. At yun po talaga yung rason kung bakit po ako nandito sa inyong harapan ay para mai-share ko po sa inyo, no? Mai-share po ng team namin sa inyo kung ano po ba yung kahalagahan, no, ng pagiging isang protektado, no, financially and physically.
Ayan. So pagkatapos po nitong ating program, no, andito po kami maghapon. Dito po kami sa Aguinaldo Function Room. Ayan, dalawin niyo po kami diyan, no. Bibigyan po namin kayo ng free financial seminar. Mamimigay po kami ng mga tokens. Ayan, may mga dala po kami. And of course, no, gusto ko po talaga na maibahagi sa inyo kung gaano po ito kahalaga para sa gayon pa man, hindi po darating yung time na sasabihin yung, ay, oo nga. No, sayang. No? So with that said po, no, again, I'm Christine Rich Storia Gonzalez, and thank you po, no, naimbag nga aldaw kadayo amin. Salamat po. Sa pagkakataong ito, aming tinatawagan ang mahal naming Sangguniang Bayan Secretary, Sir Joel Cabatso, para sa isang mahalagang anunsyo. Maraming pong salamat, sir. My fellow Bayambanggeños, today we come together to celebrate the remarkable achievements of our townmates who have earned Latin honors from different academic institutions. We honor not just their academic excellence, but also their dedication, perseverance, and their unwavering spirit despite all the odds. Sila po ay nangarap, nagsumikap, at hindi sumuko. Sabi nga ni Mayor Cesar, mangarap ka, total libre yan. Sabi sa amin noon, mangarap kayo, pero wag lang mangarap, pagsumikapan nyo. And so, this honorees road to excellence is never easy. They have their struggles and challenges, but they never give up. Each honoree has demonstrated that hard work and commitment can lead to extraordinary accomplishments. They have not only excelled in their studies, but have also contributed to our community in meaningful ways by embodying the value we hold dear. The honor and recognition they have received are a reflection of the kind of town and leader we have. Thus, we share in that honor and recognition as well. Truly, we are so proud of you because you made us proud as Bayambanggeños. But before we formally present our awardees, please join me in recognizing the parents of these awardees. Sabi nga nila, edukasyon ang tanging kayamanan ang maipamamana ng mga magulang sa kanilang anak. And they cannot take away from them. These parents made an immeasurable and unimaginable sacrifices to make their sons and daughters finish their education with flying colors. Kaya hinihiling ko po sa ating mga magulang na mga awardees na tumayo po. Tumayo po yung mga magulang. At nais ko pong hilingin po sa ating lahat na palakpakan po sila. To our honorees, we are proud of each of you and grateful for the positive impact you made on your respective families and by extension of our town, Bayambang. You made us proud. You serve as an inspiration to all of us, most especially to our youth. May your academic achievements be just the start of a long life of marking your mark in this world. And so before we formally present the awardees, may I request Madam Nina, Mayor Nina Jose Kiambao,
Vice Mayor Ian Camille Sabangan, the honorable members of the Sangguniang Bayan, Attorney Rodelyn Regini Sagarino Bidad, the first awardee, or our honoree, is Mr. Eduardo Dolay from Zone 6, cum laude, Bachelor of Secondary Education, Pangasinan State University, Bayambang Campus. By the way, he is a working student, an employee of the Municipality of Bayambang from the Sangguniang Bayan and the Office of the Vice Mayor. Ano po? He's a working student pero cum laude siya. Thank you very much, Sir Ed Dulay. Mr. Ron Arben Saludes from Barangay Amamperes, cum laude, Bachelor of Mechanical Engineering, St. Louis University. Parents, Mr. Rudy Saludes and Mrs. Salvacion Saludes. By the way, Mr. Ron Arben Saludes, hindi po siya nakapunta kasi nagtatrabaho na ho siya. Mr. Idril Alexis Angeles from Barangay Amanperes, magna cum laude. Bachelor of Elementary Education, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Parents, Mr. Arturo Angeles and Miss Elsie Angeles. Ko po, nung ako'y nag-aaral, yung 3, masayang-masaya na ako. Etong mga to, 1. Mga 1, mga grade mga to. Thank you very much. Miss Angel Bataan from Barangay Langiran, magna cum laude. Bachelor of Business Technology and Livelihood Education, major in Information and Communication, Polytechnic University of the Philippines. Parents, Mr. Alberto Bataan and Mrs. Janice Bataan. Wala ho siya. Okay. Next one is Miss Cristabel Di Guzman from Barangay Tambak, magna cum laude. Bachelor of Science and Computer Science, Polytechnic University of the Philippines. Parents, Mr. Roberto and Lorna Di Guzman. Larissa. Next is Miss Pia Manuel Layoso, Barangay Ligue, magna cum laude. Bachelor of Science and Communication Research, Polytechnic University of the Philippines. Parents, Mrs. Felicidad Dalupe Layoso. Isang cum laude at 2 cum laude, 4 na magna cum laude. Ito pa matindi, ang susunod. Susunod natin, tawagin, Miss Lara Alea B. Mendoza, Barangay Ambayat 2nd, summa cum laude. Parents, Mr. Edwin Mendoza and Nancelita Basilio Mendoza. Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, Polytechnic University of the Philippines. Kanina in-interview ko siya. Ang pinakamababang grade niya ay 1.25. Lahat 1 graded weighted average. Siguro hindi siya nagpe-Facebook, ano? Wala siyang social life. Naku, Diyos ko, summa cum laude.
Thank you very much. And now, ito yung kwento ng isang anak ng isang tricycle driver. 1 milyong padyak ang kanyang sinakripisyo upang maihatid ang kanyang anak na isa man lang na summa cum laude. Miss Rica May Jimenez from Barangay Hermosa. Parents, Mr. Roy Jimenez, Bachelor of Childhood Education, Polytechnic University of the Philippines. Isang tricycle driver. Ni-produce niya isang summa cum laude. Ngayon naintindihan ko na ang isang magulang na isusubo mo lang yung pagkain mo, ibibigay mo na lang sa iyong anak para makapagtapos lamang ng di kalidad na edukasyon. Now, ako, magulang din ako. Nung di pa ako magulang, I don't know how to appreciate the sacrifice of my parents. Now, I know. Ladies and gentlemen, once again, congratulations to our awardees and their parents. Congratulations. Well done. Once again, palakpakan po natin ating mga cum laude, magna cum laude at summa cum laude. Marami pong salamat. At sa pagkakataong ito, atin namang bigyan pagkilala ang mga natatanging bayambangginyo na pinagpala ng 100 taon. Adriano Herrera, 100 taon, Barangay Pangdel. Mga kaibigan, ang isa po nating centenarian ay 100 years old from Barangay Pangdel, Adriano Herrera. Unfortunately po, hindi po sila makakapunta ngayon kaya yung apo niya po nandito. Siya po ay tatanggap ng 100,000 pesos. Personal na regalo po ni Mayor Nina at ni Sir Cesar Kiambao. Muli po, aside from dun sa 50,000 na bigay ng LGU, binibigyan po natin ngayon ng 100,000 mula kay Mayor Nina at makakatanggap pa sila ng another 100,000 from the national government. At another 100,000 pesos din po para kay Mrs. Magdalena Rico ng Barangay Warding. Unfortunately rin po, hindi na po sila makakapunta. Nandito po ang kanila pong apo.
Iisa lang po yung checking na prepare kasi po cash na ibibigay ni Mayor Nina po. Andito na po. Galing po kay Mayor Nina po ito. So muli po, congratulations po sa atin po mga centenarians. So dapat lahat, yan. Para saan ba yun? Okay, muli palakpakan po natin si Mayor Nina at Sir Cesar sa kanila pong regalo sa mga centenarians. So sa lahat po ng senior citizens, mabuhay pa kayo para may 100,000. Yan, once again, congratulations sa ating pong mga centenarians at sa kanila pong mga kapamilya na representative po ng ating mga centenarians. And at this point, ayan, umaapaw na pagpapala po at napakaraming good news today. Kaya naman, pakinggan naman po natin ang winners ng ating pong Bali-Balin Bayambang. Hello, good morning po. Good morning po sa lahat. In behalf of ESWMO and the team of Bali-Balin Bayambang, we are proudly would like to present the winners of the Bali-Balin Bayambang for the month of September. All right? So we are ready. The video. Ayan. So here are the Clean and Bloom winners for the September 2024. District winners, District 1, Ambayat First. District 2, Bongato East. District 3, Sangkagulis. District 4, Karungay. District 5, San Libo. District 6, Tukok East. District 7, Sapang. District 8, Nalshan Norte. And District 9, Zone 3. Ayan. Okay, maraming salamat po. And wait, andito po ba ang mga district winners? Alright, so halina po kayo and may we call Mayor Nina, Vice Mayor IC, to our SB members, Attorney Raj, to award the Certificate of Appreciation for the Bali-Balin Bayambang. Barangay Ambayat First, for the District 1, Bongato East for the District 2, sa District 3 naman po ay Sangkagulis, District 4, Karungay, District 5, San Libo, District 6, Tukok East, District 7, Sapang, District 8, Nalshan Norte, and District 9, Zone 3. Ayan. Sabay-sabay na po tayo. Ayan. Once again, congratulations to all the district winners. Ayan, palapakan naman po natin ang ating lupon ng mga barangay officials po. Ayan. At sila po ay dedicated para sa ating Bali-Balin Bayambang to make our town clean and green. Okay, sa taas na lang po ang iba. Ayan, once again, congratulations to our district winners. Ambayat First, Bongato East, Sangkagulis, Karungay, San Libo, Tukok East, Sapang, Nalshan Norte, and Zone 3. Okay po. Alright. Okay, once again, congratulations to our district winners. Palapakan naman po natin sila. And at this point, ladies and gentlemen, we will now announce the top 10
of the winners of Balibalin Bayambang 2024 for the month of September. Top 10. Play the video. Barangay Sangkagulis. 9. San Vicente. Top 8. Barangay Katuray. Top 7. Bungato East. Top 6. San Libo. Top 5. Warding. Top 4. Karungay. And top 3. Ambayat second. And top 2. Sapang. Ayan, before we call the winner, or reveal the winner, once again, ang ating mga barangay, Sangkagulis, San Vicente, Katuray, Bungato East, San Libo, Warding, Karungay, Ambayat Second, and Sapang. Pwede pong bumalik pumula. Okay, so the winner, okay, let's reveal the winner, and the winner is... Ayan, out of 77 barangays, narito na po at mabusisi pong tinali at dinocument ang mga scores po ng ating mga barangay. And it's time. The time has come to unveil our Balibalin Bayambang Grand Winner for the September 24. And the Grand Winner is Barangay Ambayat First. Tara na po, Barangay Ambayat First. And headed by Honorable Genaro Lamo, ang ating punong barangay ng Barangay Ambayat First. Ay. Herminio Manangan. Alright, once again, congratulations to our winner of Balibalin Bayambang. And once again, we would like to remind everyone ang ating mga municipal ordinance na Tapat Ko, Linis Ko, and BYOB Bring Your Own Bag Policy, bawal magkalat or no littering campaign, at bawal ang pagsusunog ng basura. And let's make our town once again clean and green. Balibalin Bayambang, basura mo, isegregate mo, reuse, reduce, recycle. Once again, ang ating winner ng Balibalin Bayambang, Ambayat First. Congratulations, palakpakan naman natin. Yan, once again, congratulations sa ating pong winners ng Balibalin Bayambang. And this time, ladies and gentlemen, para i-announce, ulitin ko lamang yung sinabi ng ating pong mahal na Mayora, ang ating pong United Nations. Sa Monday na po yan, 21, open to all LGU employees. So wear your best costume dahil tayo po ay maaring manalo ng tumataginting na 50,000 pesos para sa atin pong grand winner. For the first place, we have 30,000 pesos. And for the second place, we have 20,000 pesos. And apart from that, meron pa pong 20,000 pesos na maaaring may uwi ng isang department na may pinakamaraming participants. Yung nag-join po, nagsuot ng kanila pong mga costumes. Yan. So, once again, lahat po ng LGU employees, open po yan. Let's take this opportunity, ayan, di ba? Mag-join tayo, mag-unite tayo together para sa atin pong United Nations. Minsan papalakpakan po natin ang ating pong mahal na Mayora para sa atin pong mga prizes na ito. Thank you, Mayor. And syempre, hindi natin palalampasin na i-announce ang napakasarap po na Bani Delicious Ice Cream. Donated syempre ulit ng ating pong mahal na Mayor. Nandiyan lang po yan. Bago po tayo lumabas ay free po yan, scoop of ice cream. Daan po tayo dyan mamaya. Doon po sa my right side. Thank you so much po. Muli, isang maganda at magayaga, yakabasan at sikatayon namin.
Maaari na po tayong bumalik sa ating mga opisina upang maglingkod sa ating bayan.